Magandang araw sa lahat. So meron tayong nire-repair dito na mini amplifier. Ito yung model na ito, AB-33BT. So wala siyang nakalagay na brand. So China lang to, mga tol. So sabi ng may-ari, wala daw siyang sounds pero may power naman. So naka-plug na yan, on natin. Yan. So gumagana naman yung supply niya. Tsaka naglagay na tayo ng isang pares na speaker. Yan. Sa likod. Kita nyo? So ngayon, sound test tayo. Lagyan natin ng USB. Yan. So pansakla natin. Yan. Nag-read na siya. Kita nyo, nag-blue. Yan. Nag-blinking siya. So meaning, gumagana yung USB natin pero walang sounds. Yan. Kahit yung volume nakasagad na. Wala talaga. Yan. Nakasagad na yung 30 volume. Wala talaga. So buksan muna natin to. Okay. Off ko muna. Tignan natin yung loob. Okay. At ayun na nga, binuksan na natin. So ito yung amplifier niya, maliit lang yung mga components dito. Ayan mga tol. So dyan naman yung tone control niya, pero di tayo mag-focus dyan. So ito naman power supply niya, pero dito tayo sa amplifier section niya magfo-focus mga tol. Tanggalin muna natin yan, tornilyo na yan. Okay. A few moments later. So ayan, natanggal ko na mga tol. So switch on muna natin. Okay. Okay, ayan, so nagsindi na. So paano natin malalaman kung buo pa yung audio IC natin? So mag-humming test muna tayo mga tol. Ayan, yan yung IC niya. Ayan. So nakalagay ng speakers. So itap muna natin kung mag-hum. Ayan, so wala. Dito banda sa sakit, wala. Yan, kahit saan dyan, wala talaga. Wala tayong magrinig na tunog. So, posible na may problema yung audio IC natin. So, off na muna natin to. Yan. Sumindi. Off muna natin. Yan. So, gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin yung sakit niya. Yan. So, ayan, separate na natin yung sakit. Baka yung tone control yung problema. On muna natin. Ayan, wala yung sindi kasi tinanggal natin yung sakit eh. Pero tutunog pa rin to dapat. Ayan, so wala. Walang humming talaga. So, posible na may sira itong audio IC niya. Ayan. Sorry. Ayan. Mga tol. Yung IC na yan, yung may problema. Yung nakalagay sa heatsink. Wala talaga. Kita nyo, wala kasi hindi naman to nangongoriente. I-try nyo lang, no? Lalo sa mga newbie. 15 volts DC lang naman yung power nito. So ngayon magvo-voltage check muna tayo. Ayan, may mga testers tayo dito. So ngayon resistance check muna tayo kung buo ba yung speaker natin. Ayan, tumutunog naman yung speakers natin. So hindi ko kayo dinadaya, akala nyo. So okay yung speakers natin. Voltage check muna tayo sa input ng audio IC natin. So ayan, so medyo may problema kasi itong natin. Bilhin lang tayo ulit ng bago. Wala pa tayong pambili. Ayan. So ngayon detest natin kung may DC out yung output ng speakers natin. Sige. Tingnan natin kung magka-counting ba yung DC. Wala naman DC out. Ayan. 0 yan mga tol. Okay naman. Kita nyo. Pasensya na kayo. Medyo yung malabo yung medyo, no. Bilhin lang tayo ulit ng bago. Ayan, wala talaga mga tol. So ngayon tignan natin kung may pumapasok na voltahe dito. So ngayon gamit natin ang digital multimeter. Tignan natin kung may pumapasok ba na voltahe na 15 volts required voltage niya mga tol. So yung pin number 3. Ayan. Ayan, meron naman. So may pumapasok talaga na voltahe. So walang problema yung input niya. Dito yung may problema mga tol. Okay. So tanggalin na lang muna natin tong audio IC niya.
ito yung may problema mga tol, malamang, no? Switch off natin, tanggalin na natin to. A few inches later. So ayan, natanggal ko na yung audio IC niya mismo mga tol, no? Yan, yan yung value niya, CD, ano to? CD 7266 CZ. Ayan. So yan yung dito tinanggal natin. Ayan. So pwede naman tong palitan mga tol, kahit yung TDA, pwede yan kapag walang available na CD. And ayun na nga mga tol, meron tayong nabili dito pero TDA lang siya, no? Pero same value lang naman to. Yan, yan yung CD 7266 CZ. Yan, TDA 7266 SS. Sige mga tol, tanggalin na muna natin to, papalitan lang natin. Post ko na lang muna. So ayan na, ipalit ko na. Ito yung CD kanina. Yung likod may ano pa, paste. Yan, TDA 7266 SA. Yan, kita naman. So ilalagay na natin yan dito. Ayan, so nahina ko na mga tol, kita nyo. So tignan lang natin para kita nyo, hindi ko kayo dinadaya. Yan, TDA yan, tignan nyo. Yan. So sound check tayo, plug in ko muna. Yan, yan, gumana na, okay na to, gumana na siya. Ito lang yung problema niya. So gumana na siya, hindi kagaya ng relasyon nyo, hindi na gumagana. Kaya ito nga pala, lagyan natin ng USB para check natin yung sounds niya. Okay kayo. Yan. So okay na to. So yan, yun lang kadali mga tol, no? Yung pagre-repair ng ganitong mga klaseng na amplifier. Pero itong tutorial na to para lang to sa mga beginners, ha. Huwag kayong mag DIY mga tol, baka ano, lumala pa yung problema ng mga amplifiers nyo. Paggawa nyo na lang sa mga legit na technician gaya ko. So ayan, marami nang tatanong sa akin saan ba yung location ko. Totoo lang, nasa Mindanao kasi ako mga tol. Sorry kung hindi ko kayo ma-replyan agad. So ayun, maraming salamat sa panonood.